ating mahal na Panginoon po. So, ang sarap kumawit sa ating mahal na Panginoon, amen? Praise God, salamat sa Diyos. Salamat din po, Panginoon, sa isang pagkakataon na ako po ay magamit upang mapagbahagi po ng kanyang mga salita. At the same time, papasalamat lang sa Diyos sa kagalingan din po. Kasi kahapon po, medyo masama ang pakiramdam ko. Niyalari po ako kagabi. At the same time, kagabi rin po ay nag-LBM po ako. Sabi ko, Lord, sana wag lang po ngayong umaga. So sa biyaya po natin mahal na Panginoon, hindi niya tayong tulutan na magtuloy-tuloy. So isa po isang biyaya natin na tagap mula sa ating Diyos na buhay. At tayo po yung papatuloy po sa ating pong series. It's all about the Christian home na po sa ating buwan ng Marso. Okay. Tayo po tayo lahat at magbabasa po tayo ng kanyang mga salita po. So, ayan po. Bali, pangunahan ko po at sundan niyo po ako. Sasalitan po tayo. Sabi ng verse 22, mga babae, pasakop kayo sa sarili niyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Kung paanong nasakop ni Kristo ang Iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Lalaki, mahalin niyo ang iyong asawa na gaya ng pamamahal ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia. Upang ialito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa na ito upang ang Iglesia ay may karamihan ng sarili na nasa kagandahan nito. Wala anumang hugis ni kulubot man, wala at wala anumang pagkukas. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sariling katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong nabubuhay sa sarili ng katawan. Sa halip ito'y kanyang napakain at dinalagaan tulad ng ginawa ni Kristo sa Iglesia. Efesos 6:1-4, verse 1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Kilala mo ang iyong ama at lahat. Ito ang unang utos na may kalagit na pangako. Magiging maganda at mahabang yung buhay sa lupa. Sabay-sabay po tayo. Mga magulang, huwag niyong ibuyo sa pag-imagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakinin niyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Let us pray once again. Purihin ka Diyos sa umaga ito, God. Hallelujah. At kami po ay nagpupurit ng pagkasalamat sa silang pagkakataon na tunay nga po Diyos na sa pagising pa lang po namin sa umaga ay muli po nasilayan ang kagandaan ng mga nilikha at nag-isip po kami ng mga kapayapaan. Ito'y biyaya na ito natin kapula sa inyo. Isang biyaya ng buhay na hindi po kayang tumbasan ng anumang salapi o anumang kayamanan sa mundo nito, God. At hayaan mo Diyos ang buhay nito na ipinahiram po sa amin. Ito'y magamit lamang upang kayo po ay patuloy mapapurihan sa aming mga buhay, especially sa paghaharap po ng iyong mga salita. Buksan mo, Diyos, yung ating espiritu ng pagmanawa, kaisipan ng mga puso, upang sa gayon, anumang salitang mahayag sa umagang ito po ay magsilbing mapapala, kalakasan po ng kong pananampalataya, upang sa gayon, sa muling pagbabalik, ito yung matagpuan na walang bahid ng kapintasan o God. Hallelujah. At ako po na gagamitin sa umagang ito, mahayag po ang iyong mga salita ayon po sa iyong kalooban at hindi po aking saring galing, talino ng may taas, kundi kailan po ang siyang may taas at madakila sa ipong kalagitnaan o God. Kapinoon, sa umagang ito ay nangkin po namin ang katagumpayan ng iyong mga salita sa buhay po ng bawat sa. Kaya marapat lang po Diyos na ibalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri para sa pagsamba sa pangalan ni Jesus at magsabi ng Amen. Yan po. So, ang topic po natin ay, the Christian home. So, actually po, bigay po sa akin na tema po ni Pastor Amini ay isa po sa napakahirap na ginawa ko po. Kasi di ko masabi as a family, di ko masabi na ganito yung merong perfectong pamilya. So, lately lang po sa amin po,
lagi po si Sir Judy ang kapartner ko sa sa tuwing prayer meeting. Sabi, pag-pray mo ako, nanawa, sa pag-deliver ko ng word ay hindi emosyon ang magibabaw. Kasi after po ng pandemic, doon na po nag-umpisa yung sabi, struggle about my family po. So hindi ko sinasabi, lahat po tayo ay may pinagdaanan sa ngayon sa ating kanya-kanyang pamilya. Pero sa akin dito napatunayan po na iba ang panahon noon at iba ang panahon natin ngayon. So malaki po ang pagkakaiba po ng mga kapatid. So ang tema po natin sa umaga ito, ayan po, what is the biblical standard regarding family rules? So ano po ba ang sinasabi ng Biblia po, pamantayan na according to the Bible, sa ating pong pamilya, kung mga tuntunin po sa loob po ng pamilya. So hindi po natin maiwasan, lahat po tayo bilang mga anak ng Panginoon, asan po dito mayroong mga asawa na? Asawa. Yan. So marami po Muslim, marami po ito mayroong mga asawa at kakunti po ang ating mga binata. At mostly, marami din po ang ating mga anak. Praise God. So ang tema, what's the biblical standard regarding family rules? So sa atin po bilang, kung mabalikan po natin sa una pa lang po, Genesis, nang simula ng likhain po ang daigdig natin, ang mundo po natin, doon po nag-umpisa ang pagbubuo ng isang pamilya. So sino man ang binuo ng pamilya? Si Adan at Eva. So doon po nag-umpisa yun. Diba dati, ang nilikha ng ating mahal na Panginoon, ang mundo ay wala lahat, kawalan. At kadiliman. Pero nung nilikha ng Panginoon, una yung mga bagay-bagay sa mundo ito. Pangalawa ay yung mga tao. Una, sino nilikha? Si Adan. At pangalawa, si Eva na kinuha sa tadyang ni lalaki o ni Adan. Kaya doon para sa nasin kanina, doon din makita, pagbasa pa po natin sa salita ng Panginoon, ay mayroon na kagad pamantayan o tuntunin na dapat ito po'y gawin po natin bilang isang pamilyang Kristiyano. At praise God naman po, sa loob po ng ating iglesia sa Divine, ay halos po dito isang pamilya po. Sama-samang mga magulang at kanilang mga anak. Pero bibihira dito ang kumpletong mga anak. Ano po? Yung iba, nasa ibang church, yung iba, nasa malayong lugar. So ano ba tinuturo ng Biblia po sa atin o para sa pamantayan, standard na po na dapat din gawin bilang isang mga pamilya? Okay? So sabi po yan, the biblical standard regarding family rules is, unang puts po natin, God command us to be responsible for our children. Bilang mga magulang po, mga kapatid, tayo po ay mayroong responsibilidad sa ating mga anak. Yan po ang unang utos po ng ating mahal na Panginoon. Nung tayo po ay nag-asawa, humiwalay sa ating pamilya, sa ating mga magulang, at nagtayo ng sariling kingdom, at bakit tinawag ng kingdom? Kasi po ng Biblia, kapag ang mag-asawa, ang isang lalaki at babae ay nag-asawa, so kailangan himuwalay ng mag-asawa o magsarili ng kanyang sariling tahanan. Yung po ang pinaka-biblical po, standard na pamantayan na sinasabi at ituturo po sa atin ng Panginoon. Okay? Pero sa loob ng iglesia, meron tayong mga kapatiran na sa isang tahanan, sama-sama. Yung mga magulang at yung mga anak, kahit na although may mga asawa na, pero sama-sama pa rin sila sa loob ng tahanan. Pero may kanya-kanya naman silang kwarto. What I gusto lang makita natin dito, yung mga anak na nasa isang pamilya, dapat si magulang, di na pwedeng pakialaman ang lahat ng desisyon ng kanyang mga anak na may asawa na. Tama po ba? Bakit? Kasi nga po, nagtayo na siya ng sariling kaharian eh. Susulatan din siya dapat, nung may anak na may lalaki, pwede siyang humingi ng payo sa kanyang magulang. Pero pakialaman ng magulang yung anak niya ng sariling pamilya, di na po maganda yun. Di po yung tinatawag na pamantayan po ng Diyos. Di po yung standard. So standard dito, dapat bilang mga magulang po, kapag tayo po tayo ng sariling kingdom po natin, okay, ay tayo po ay maging responsable sa ating mga anak. As long
na sila po ay nasa ating mga poder. Kaya mapasin po natin, di ba, mula bata, mula sanggol sa sinapupunan pa ng ng nanay, di ba? Yung mga anak natin, like for example, si baby Georgina. Georgia ba? Georgia. Sino yung Georgina? Kasi yan, si Georgia. Di ba? Simula na sa tiyan siya ng kanyang nanay, naalagaan niya kagad ito eh. Di ba? Kasi ang vitamins, check up, ano pa? Si Mother Judy, bibili ng dadalhin sa check up. So doon pala, nag-umpisa yung kanyang responsibilidad bilang magulang. Ano po? At habang lumalaki ang bata, so ganun pa din po yun. Hanggang sa paglaki, ganun pa din po yun. Pero pagdating na po na sila po ay meron ng kanyang-kanyang trabaho o kanyang-kanyang pamilya, si magulang, di mo na pwedeng mantuan yung sarili mong anak. Amen po ba mga nanay, tatay? O sila ito may mga manuwag na o tinatawag na biyanan. So huwag po tayo magpapahal sa pero pwede po tayong humingi ng payo po sa kanila. Pero gusto ko natin, anong unang pulis po natin, God command us to be responsible for our children. Kumbaga, responsible po natin na palakihin po natin ang ating mga anak. Kahit na gaano katigas ang ulo ng ating mga anak, kailangan pa rin po natin silang alagaan, mahalin, kalingain. Kahit na pag lumaki na, o sino tumayo mo yan, like po sila Carlo. So malalaki na ang mga anak. No. As long na kayo po'y nasa poder po ng inyong mga magulang, responsible pa din kayo ng inyong mga magulang. Kaya pag mawalay tayo sa ating mga magulang, tapos na ba? Hindi pa rin po. Bilang mga magulang naman po, okay, kailan pa lang kumusta ng ating mga anak naman? Kumusta na ang buhay-buhay mo? Okay ka pa ba dyan? Meron ka ba nililigawan? Nahirapan ka ba sa trabaho? Wala ka bang budget? So, ganun po dapat ang mga magulang. Kumbaga, ang mga magulang hindi po nagtatapos ang responsibilidad bilang magulang. Kaya nga minsan kahit na may apo na sinula pa rin ang merong responsibilidad na mag-alaga sa mga apo. Ganun po ba? Kumbaga ang magulang po ay walang kapahingahan. Ang retirement naman po kapag binawi na ng Panginoon kanyang buhay, doon na po natapos ang kanyang responsibilidad bilang magulang. Okay, sabi ng Biblia po, mga magulang, huwag niyong ibuyo sa pag-imagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin. Ibig sabihin, nasa atin po ang responsibilidad nito. Hindi si nanay, dahil po sapos, sabay, wala na akong mga magulang pati na po pa rin aking mga magulang. Si Jubin naman, ang kanyang mga magulang, nasa Cebu. So malalayo. Yung pati sa mga pamilya, meron nandiyan pa kanyang mga magulang. So, ibig sabihin po man, palakihin po natin ang ating mga anak sa abot po ng ating makakaya. Kahit na gaano kakulit ang ating mga anak, ganun po talaga bilang isang magulang. Kahit na nga mga anak po natin na hindi na-appreciate yung ating mga ginagawa, so kailangan po natin silang palakihin pa rin po. Palakihin saan? Dalawa po yan. Palakihin niyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Pero pagdating ng binata at dalaga ng ating mga anak, di na sila piling palawin So anong disiplina gagawin natin sa kanila? Kung ang ating mga anak ay medyo matigas ang ulo, yun na lang, bago bilang mga magulang, pangaralin na lang po sila. At prayer. Yun, tama po yung prayer, at the same time, ayon po sa salita ng Panginoon. So habang tayo po ay nagtutuwid, patuloy nga habang pinapalaki po natin ang ating mga anak, dapat samahan po natin ang salita ng Panginoon. Katulad po ni Giorgio. Ilang buwan na yung Brother JB? 3 years old pa lang, pero andito na sa church. 3 months. Masyadong advance ang inisip. 3 months pa lang, pero andito na yan. So kumbaga nakapakilig na siya ng mga awitin na ating mahal na Panginoon. Yung mga bata, yan. Di ba? Ganun po dapat tayo bilang mga magulang. Siyempre, lahat po natin kailangan pa rin i-provide po natin yan mga magulang, okay?
Bakit po? Sabi po, isa pa ito. Genesis. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila ay pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo. So, ibig sabihin, doon palang bumuo na po sila ng isang pamilya. At punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. So, ibig sabihin po, hindi po sinabi diyan si Adan lang ang merong responsibilidad sa kanyang anak. Pati si babae rin po ay merong responsibilidad sa kanyang mga anak na palakihin sila. Kumbaga, yung mag-asawa, tulong-tulong po sa pagpapalaki sa kanilang mga anak sa abot ng kanilang makakaya. Kumbaga, kung anong pagkukulang ng lalaki, si babae ang magpupuno para mapalaki lang po ng maayos ang kanilang mga anak. Satan, kasama yun sa salita ng Panginoon. Binibigyan kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So, diyan po yung pinapakita na sa utos po ng ating mahal pa ng Ama, kila Adan at Eva, na sila ang mayroong binigyan ng authority para pangalagaan ang lahat ng bagay sa kanila. So sa atin po bilang mga magulang, tayo rin po binigyan ng authority para yung ating mga anak ay ating alagaan, gabayan, hanggang sa sila po ay lumaki, magkatrabaho, magkasayang sa inyong pamilya. Kumbaga, andun tayo palagi sa ating mga anak. Huwag po natin kalimutan yung mga anak. Ano po ba mga anak? So, hindi ito sa pati marami yan eh. Pamilya, magulang, babae at lalaki, pati mga anak kasama po dito. So, kumbaga walang extended po dito. Mga kapatid. So, ano pa po? What are the responsibilities of parents towards their children? So ano ba, Brother Raymond, ang mga responsibilidad ng mga magulang sa kanyang mga anak? Ito po. Ito rin. We must discipline our children according to His Word. So bilang mga magulang po, ang responsibilidad po natin ay disiplinahin po natin ang ating mga anak. Ito po, mga magulang, huwag niyong ibuyo sa pag-imagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin niyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So dalawa po yan. Ang tinutukoy na responsibilidad natin para sa ating mga anak, kung paano natin sila palakin. Unang kunin po yan, yung disiplina. Ako po bilang tatay po, ang disiplina ko po sa aking mga anak ay pisikal. So sino po sa mga tatay dito ang namamalo? Namamalo. Wala pa bikin namamalo mga anak niyo? Namamalo, naruntok ng mga anak. Ano? Sinasahan ng sako. Sinturon, naninturon ng anak. So bilang mga magulang po, sabi po sa ito ng Panginoon, ang mga anak po natin ay kailangan po ng disiplinahan din po sa physical. Kasi bakit po? Kasi pag di po ating ginamitan, sa bagay, kanya-kanya po tayo eh. Kanya-kanya po tayo yung pamamaraan ng pagdisiplina. Meron mga magulang ay dinadaan nila sa malumanay na salita. At meron din mga magulang na very disiplinado sa kanilang mga anak. At ako po, binidisiplinado po sa aking mga anak. Pero sa ating kahabi ko kanina, na iba na ang panahon noon at ngayon, especially po sa mga bata. Ang mga bata ngayon, kapag disiplin natin sa pamamagitan ng palo, imbis na maunawaan nila ang kanilang mali, ang ginagawa po nila, lalo pang nag-rebelde. Yun po ang katotohanan, mga kapatid. Kapag pinagalitan mo, magmumukmuk sa isang gilid, di ka papansinin, magdadabog, yun po ang katotohanan po mga kapatid. Ganun po ang mga kabataan natin ngayon. Hindi na maunawaan na ang ginagawa ng kanilang mga pagtuwid ng kanilang mga magulang ay para din po sa kanilang
bubuti. Amen po ba mga anak? Ayaw na sumagot Parang sumagot galing pa sa ilong lang So, sabi ko nga dito po sa salita ng Panginoon, wala po dito exempted po mga kapatid. Lahat po tayo tinuturuan dito ng ating mga Pinoy. So sorry dahil nauna po ang mga anak Ano sabi dyan? We must discipline our children according to His Word. Okay. So kailangan po natin disiplinahin po sila. Ito po ang papatunay na bakit natin paluin ang ating mga anak. Kawikaan, chapter 13, verse 24. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Tama mali? Tama. Kasi ako po ay lumaki na aking magulang po. Na kinanay po, hindi po ako pinapalo. At po yung school na anak. So kapag ako'y pinapalo ng tatay, sasalin ako ng aking nanay. Ito pong ayaw ko pong iparanas sa mga anak ko ngayon. So as long, nasabi ko sa kanila, as long nasa poder po kayo, mga anak ko, nasa akin kayong responsibilidad. Kaya kung ayaw na sa kapamaraanan ko, dahil sa tingin nyo kaya nyo na, sabi ko bukas ang pinto. Tama. Ayaw na sumunod, ayaw magpasakop. May rendition sa kanyang buhay. So anong gagawin natin? Ginawa mo na lahat. Duman ako sa malumanin pang kapamaraanan. Di naman sa Word of God, kaya wala. So anong gagawin natin ngayon? So sabi nga yan, bilang mga magulang, cargo pa rin natin sila. Kahit na gaano kakulit ang ating mga anak. Huwag lang nating hayaan sila tuluyang mapa-riwara. Yan. Ayan, malinaw pa. Ang magulang daw po na hindi pinapalo ang kanyang anak ay hindi mahal ng magulang. Alawa, ang hampas na lumalatay ay lumilinis ng kasamaan at ang palo na daw may umuugas sa kalooban. Bakit? Kasi mas pag masakit ang naramdaman sakit na palo, lalong nalalang ba, dapat di ko na gawin ito ngayon. Di ko na kailangang ulitin kasi baka ulit-ulit latay magtatalim. So sabi ng Pastor Joshua nung Friday, yung uhay, Pastor, sabi mo pinapamalo. Uhay, kapag pinalo daw, ay siguradong may latay kagad sa balat ng pinalong anak. So ibig sabihin, doon pa lang yung bakat ay kumbaga makita ng bata, ay kailan ko nang hindi gawin yung para din ulit ang mapalo. Pero hindi na, Umalit na mga anak natin ngayon pagdating sa palo. Sanay na. Pangatlo, likas sa mga bata ang pagiging pilyo. Ngunit sa pamagitan ng palo sila'y matuto. Ganun pa, Dresel? Ito po. Yan po ay sa Old Testament. Ito naman po sa New Testament. Hebrews chapter 12, verse 5 to 8. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang papalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinisiplina ng kanyang ama? Meron ba dito? Meron bang tatay na hindi dinisiplina ng kanyang mga anak? Aslong po, isipin niyo po yung mga anak. Kasi pag di po natin disiplina sila, ang may tatanim po sa isip po ng mga bata ay okay lang po ang kanyang ginagawa. Kasi bakit po, hindi nila maunawaan na mali na pala ang kanyang ginagawa na magresulta ng kasalanan. Kung ang pagdisiplina ng ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. So yun po yung saan po yan? Sa mga Kristiyano po yan. Kristiyano na sa katigasan ng ulo, pinapalo ng Panginoon, pinapalalahan ng Panginoon yan. Kumbaga, ayaw mo sumunod sa Diyos,
No, yung Kristyano ka na pero namumuhay ka pa rin sa kasalanan, so ang gagawin sa ng Panginoon, papaluin tayo. So sa pamamagitan ng ano, karamdaman, sakit, ano pa, kawalan, kahirapan, sa po sa pagtuwid po sa atin, na ating mahal na Panginoon. Pero ang gusto ko makita, na maging ang ating mahal na Panginoon ay nagdidisiplina din po sa atin. At ang disiplina po ng Panginoon ay hindi po natin malilimutan yon. So nawa sa mga anak po natin, kapag tayo po ay disiplina ng ating ng ating mga magulang, nating ama, huwag kayong magtatanim ng sama ng loob sa inyong mga magulang. Ito lang po ay papatunay na mahal kayo ng inyong mga magulang. Amen? So malinaw po siya sa po ng Biblia. Dahil kung tayo po mga anak ay hindi tinutuwid ng ating mga magulang, wag, magtaka na. Magtaka tayo doon. Baka hindi tayo mahal ng ating mga magulang. Yan po ang standard na pamantayan po natin mahal Panginoon. Ano pa? What are the responsibilities of parents towards their children? Letter B, we must provide for all the needs of our family. So kaya ba ding i-provide ang lahat ng ating pangailangan ng ating mga anak? Kaya sabi ko nga dyan, simula na tayo po yung maghiwalay sa ating mga magulang at nagtayo ng sariling kingdom, mula baby hanggang sa paglaki, baby pa lang, pinuprovide natin ang gatas ng ating mga anak. Vitamins, lahat. Check up, lahat po yan. Nung nagkaisip, pag-aaral, baon. So binibigay po natin yan bilang mga magulang. Sa project, okay, bigyan natin lahat yan. Assignment. Mga lahat. Pag ipinatawag ng teacher ng kanyang mga magulang, kailan pupuntahan? Kasi bakit responsibility po natin yun para malaman natin kung ano na bang nangyayari sa ating mga anak, mga magulang. Pinupumusta niyo po ba yung mga anak sa ilang mga pag-aaral? Kumusta ng grado nila? Bagsak pa? Blanco pa? So, mga bata, binuntahan may kanya-kanya kayong focus na tasa. Mga bata, bakit sa taas? Kasi medyo nagkakaroon ka na dyan ng sarin session. Iwalay ka dito mga bata. Iwalay kayo ng konti sandali. Yan po. So makinig po tayo kasi tuwid para sa ating mga Panginoon. Kasama po sa service po natin mga bata, mga youth. Kasama po kayo dito. Nasa taas lang kayo. So balik ko po. We must provide for all the needs of our family. So lahat kailangan po rin i-provide ito. Kahit po sa katuruan ng ating mahal Panginoon, kailangan po natin itong gawin. No? Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampatay at mas masama pa kaysa sa isang di mananampatay. So ibig sabihin po dyan, ang ituloy po ni Apostol Pablo kay Timoteo, na kapag ang isang pamilya, isang ama, ay hindi niya i-provide ang kanyang pangailangan ng kanyang mga anak, ay mas masahal pa daw po siya sa isang di mananampatay. Kaya nga dapat yung mga magulang, actually dapat ang tungkulin po ng pag-provide ng mga magulang ay si father. Si tatay lang po dapat ang pinaka may responsibilidad. Si nanay, katuwang sa mga gawain bahay, sa pagluluto, dapat po ganun. Pero dahil sa panahon po natin ngayon, baging si babae ay nagtatrabaho na rin. Kasi sabi nga rin yung palaki natin sila eh. Ang gusto natin dito, yung mga anak po natin, kapag tayo po ay nagtatrabaho na, kasi po tayo, meron po tayong mga, sabi natin, meron pong isang pamilya naman, na dahil pareho nagtatrabaho, si Mr. at si Mrs. ang nag-aalaga sa kanilang mga anak sino? Si biyanan, or minsan merong yaya. Pero sana naman po, pagkatapos ng ating trabaho bilang mga magulang, pagdating ng bahay, tayo naman po mag-alaga sa ating mga anak. Kasi mas maganda po yun, na tayo mismo mga sarili magulang niya, ang nag-aalaga sa kanyang mga anak. Sa ating mga anak. So, bakit po? Kasi dalas ko po yan. Kasi isang anak po, yung tatlong anak ko, mulis po sa probinsya eh. I think yung bunso si Raven. Ang nag-alaga po sa kanya, yung biyanan ko po. 1 hanggang 7 years old. Yung biyanan ko po ang nag-alaga niya. So pagbalik dito, halos hindi ko malapitan ni Raven noong that time eh. Kasi nung baby pa si Raven. So kaya nga hanggang kaya sabi ko nga,
mahirap talaga pag ang isang bata ay hindi lumaki sa magulang niya. Kaya sabi ko kay Juby, balik mo din sa Raven. Kaya ito nga mo ngayon. Kapag mayroong problema, matigas ang ulo. balik. Ayan. Sabay, balik din yan eh. Kasi nung bata ako, hindi naman ako, makulit din ako eh. Pero sabi ko, iba kasi nakulit ako before eh. Iba nakulit ng mga bata ngayon. Ako, pag disiplina akong magulang ko ngayon, lumalatay ko sa aking isip ko yun. Naramdam. Kasi ang latay, 1 linggo bago mawala. Ngayon iba eh. Iba ang tumatatak ko sa mga bata ngayon. Sama ng loob at inanakit at tampo sa kanilang magulang. At kapag ito na palunawa sa kanilang mabuti, hanggang sa kanilang paglaki, ay madadala ko. Sino maghihirap? Sila din. Si magulang? Si anak? Actually, lahat po tayo. Bakit? Kasi damay kayo, nasa poder mo yung anak mo eh. Yeah? Damay-damay tayo lahat dito. Pero kapag yung anak itong pasaway, paglaki niya, babalik sa kanyang ginawa. Kasabi ng mga panon eh, the vengeance is mine. Okay, ngayon, pinapahirapan magulang mo ngayon. Hintayin mo kapag ikay nagkaroon ng sariling pamilya. Hintayin mo kapag ikaw ay hinuwalay na sa iyong sariling May mga magulang. pambawit na. Hintayin mo kapag ikaw ay namuhay na ng sarili mong mga pangarap. Doon maranasan kung gaano kahalaga ang merong magulang. Doon maranasan bilang mga anak na gaano po kahalaga ang merong nagdidisiplina sa atin. Ako nanginayang po ako. Na hindi ako itinuwid na, hindi ako pinapalo ng ng tatay ko. Sinasalok po ako sa nanay ko. Yung po mahirap. Kapag ang ating anak ay hindi tayo nagdisiplina sa kanila. Ano pa po ba kayo, mga kapatid? Ayan. Letter C. God command us to be responsible for our children. What are the responsibilities of parents toward their children? Letter C. We must make our children as disciples of Christ. So dapat po bilang mga magulang, tayo rin po ay mayroong responsibilidad na sila po ay maging disipulo din po ng ating Panginoong Hesus. Kasi bakit po? Kundi po ating gagawin, sino ang magtuturo sa kanila? Iyon yung anak natin. Nasa Sunday service na, Bible study na, lumaki sa Sunday school. Pero nung nagkaroon ng sariling isip, sa tingin niya kaya niya na, ay nadadala pa ng sanlibutan. How much more kung wala yung salita ng Panginoon? Ano ang mangyayari sa ating mga anak? Tiyak, nakapamakan ang kanilang puntahan. At sino ang mapiperwisyo dito? Lahat tayo. Pangalawa, hindi tayo maging mabuting halimbawa sa mga hindi mananampalataya. Pero hindi ko sinasabi sa mga anak ko na baka maging burden nyo to. What I mean is, as long na tayo bilang mananampalataya, huwag natin pilitin ng ating mga anak na maging katulad po natin. Ano po? Kasi may kanya-kanya po silang isip lalo sa panahon po natin ngayon. So gusto nga kita dito bilang mga magulang po, sikapin po natin na ating mga anak na maging tagasunod din ni Kristo. Bakit? Kasi tayo rin po magbibinipisyo nito eh. Kasi mas maganda po na may tuwid natin sila sa pamamagitan ng turo ng ating mahal na Panginoon. Ito ko po, sa pang-verse. Kawikaan, chapter 2, verse 6. Ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, hindi niya ito malilimutan. So, ibig sabihin, ganun po kahalaga ang salita ng Panginoon. So, habang maliit ang ating anak, ituro natin kagad according to His word ng ating mahal na Panginoon. Yan, pag malaki na, ganun pa rin po bilang mga magulang. Kaya sabi ng paswami kayo, dapat ang mga tatay, mas maganda talaga pag ang tatay mismo ang unang mananampalataya. Kasi yung anak niya, susunod na lang yan. Kahit na masama ang loob ng anak niya, dahil magulang yan, susunod pa rin yan. Yung pa mangyayari yan. So sa akin kasi, bagad sa akin eh. Nauna ang aking mga anak, sumunod si Joby nauna. Sunod mga anak ko, bago ako. Pero matagal proseso. Almost 2 years yata yun, bago nangyari yun. So sa atin po bilang mga magulang, habang bata pa po ang ating mga anak,
palagay natin sila ayon sa disiplina o physical na pagdisiplina. Pangalawa, sa Word of God. No? Kasi kailan pa po natin sila tuturuan? Pag malaki na, malabo po yun. Kasi pag malaki na sila tuturuan, susuwaki ka na yan. Bakit? May sungay na po yan. May rendition yan. So, ibig sabihin, ngayon palang bata, turuan natin sila, disiplinahin na. At bago tayo pag-alas ng disiplina, ipaunawa po natin sa kanila. Kaya din lumalabas po na huwag natin ibuyo eh. Tapaunawan po ng bata ang maling kanilang ginawa. Hindi puro palo. Hindi puro suntok o pangkapamaran ng ating pagdisiplina. Ipaunawa mo po sa anak natin. Ngayon, kung matralang matigas ang ulo, pag-pray na lang po natin ang ating mga anak. Kasi di na po natin, nasa pangarap ngayon. No? Ang mga anak po natin, okay, pag sa tahanan, under mo pa yan eh. Pero after that, pag lumabas na ng tahanan yan, pagpunta ng school, ng trabaho, di na natin sila kayang kawakan. Kasi bakit? May sariling pag-iisip sila. Mas tingin nila, kaya na nila. Pero ang totoo, di pa po nila kaya. So kailangan po nila ng ating mga gabay. Kahit kung mahal natin, tatrabaho na, kailangan po nila ng ating mga gabay. Ito. At bilang mga anak, ano mangyayari lang sa atin? Ano? Gusto po ba ako dyan? Yan. We must make our children as disciples of Christ. So, hanggat kaya pa rin, sikapan natin. Ano? Yung po salitang Matthew 28, umayaw ko at kanyang disipulo. Ang unang ministry po natin bilang mga magulang po, ay ang ating sariling pamilya. Yung po ang katotohanan. Para po tayo mga pag-akay sa labas. Meron pa pong isa pa. Yan po. As parents, we must understand that one of our most excellent goals in life as Christians is to teach our children about Jesus. Isa po yan, bilang mga magulang po, dapat natin maunawaan na tayo po ay isa po sa tinawag ng Panginoon, unang-una ay ating mga anak ang dapat natin turuan patungkol sa kanyang mga salita. Yan po ang responsibility po natin bilang mga magulang. Kahit na sila po ay mayroong trabaho, dapat sigapin po natin sila, makasama po natin sa fellowship. As long na sila pinasa po din po natin, meron pa natin authority bilang mga magulang na kain sila. Pag sila po ay napariwala, pananagutan po natin yan bilang mga magulang. Kung talagang matigas ang ating mga anak, okay, pag-pray po natin sa ating mahal na Panginoon. Kasi doon din po tayo galing eh. Ibig po ba? Ito na, sa ating pangalawa, pangampus po natin sa mga anak naman ito. The biblical standards regarding family rules is children. We must honor and respect our parents. So dapat natin igalang, respeto ang ating mga magulang. Bakit? Sila po ang ibinigay sa atin ng ating mga Panginoon. Sabihin natin, kahit nagaano, kahit fit ang ating mga magulang, kahit nagaano, kadaldal ang ating mga magulang, dapat rin respeto ang ating mga magulang po. Bilang mga anak. Mga anak, sundin niyo yung mga magulang alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo yung ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Actually, galing pa po sa Old Testament eh, na turo po ng ating mga Panginoon. Sa Ten Commandments po yan. At dapat bilang mga anak, igalang po natin ating mga magulang. Bakit po? So, did you po nakita ang pagod ng inyong mga magulang? Di ba nakita ang pagpuyat ninyong mga magulang? May provide lang ang lahat ng inyong mga pangailangan. Di po ba natin bilang mga anak, di po ba natin kayang sugulihan ito? Kung kapag inutusan tayo bilang mga anak ng ating mga magulang, nagtatabog pa tayo. Mamaya na po. Wait lang, hanggang sa makalimutan. Hanggang sa magpatong-patong inutos, ang mangyayari, magtatampo ngayon sa magulang bilang mga anak. Hanggang sa lumaon, magtatanim ng sama ng loob.
Dahil masama ang loob, ano mangyayari? Magre-rebelde sa kanyang mga magulang. Eh bilang mga Kristiyanong anak ko, mga anak ko tinawag ng babangit dito. Bilang mga anak ko, bilang Kristiyanong mga anak, irespeto po natin ang ating mga magulang. Kahit po sila mayroong mga pagkukulang po sa atin, sila pa rin po ang ating mga magulang. Kasi yung pang-utos ng Panginoon eh. Ayun, kung tayo mga Kristiyanong anak, hindi tayo marunong magpahalaga sa ating mga magulang, sa tingin po natin, tayo ba maging mabuting anak pa? Eh, ngayon pa lang, sa tahanan, ikay di na marunong rumispeto o gumalang sa iyong mga magulang, how much more sa labas? Siyempre, kung ano ka sa loob, doon ka sa labas. Maraming mangyari na sa labas, okay ka, doon sa loob. Mayroon po yun. Parang ano lang yun, kung ano nasa loob ng puso, yun labas na yung mga bibig, yun ang gagawin. Para sa mga anak, ganun po yun. Pangalat nung pinapahalagaan, ito po. Kasi bakit mayroon pa, may utos po, may pangako. Anong pangako doon? Gaganda ang iyong buhay at ang habang. Exodus 20 verse 12, igalang mo yung ama at ina, sa gayon mabubuhay ka ng matagal sa lupain, ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Igalang mo yung ama at ina tulad ng inutos sa iyo, sa gayon mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lupain, ibinibigay sa inyo ni Yahweh. So ibig sabihin pala, ang paggalang natin at pagrespeto sa ating mga magulang, isa ito sa magiging susi upang humaba po ang ating mga buhay bilang mga anak. Bakit? Unang-una, kapag tayong mga anak ay naging pasaway sa ating mga magulang at lahat ng payo ng ating mga magulang ay natin ito pinapakinggan at natin pinapahalagaan, ilagay niyo po sa parang illustration po, imagination. Na kapag ang isang anak na hindi nakikinig sa payo ng kanyang mga magulang, ano ang mangyayari sa anak na to? Yo, yan. Mawawala yung lupain, buti nung wala akong lupain sa biko. Pasensya mga ka, wala kayong lupain mapamana sa akin ha. Antay ko may mapamana sa inyo, pag-aaral nyo. Yun lang. Ngayon, kung mga anak ko, kung ayaw yung sumunod sa pang-aaral namin, nasa inyo po yan. Sabi nga dyan, yung biyaya na dapat matanggap ay mawawala. Bakit? Papapariwala ang buhay mo eh. Iiksi ang buhay mo. Bakit? Kasi nung kabataan ko, pagdating ng high school, humuwalin po ako sa kude ng aking magulang. 17 years old, 16 years old, nasa Cavite na ako. Tapos pag uwi ko ng Cavite, on that time, doon na po nag-umpisa ko ng bisyo. Kumbaga, nabubuhay nanay ko na yun eh. Nabubuhay nanay ko, wala man lang akong nibigay na kahit ano sa kanya. Actually, ako yung nanginayang sa magulang ko. Hindi ko lang masukulitan ang lahat ng kanyang ginawa sa buhay ko. Diba? Kaya kayo mga anak, habang buhay pa ay inyong mga magulang, igalang at bigyan niyo sila ng iba yung respeto. Ano po mga anak? And praise God naman sa mga anak nandito. Right? So palampakan yung mga sarili kung yan ay inyong ginagawa. Kaya kung hindi, ngayon pala, meron pang pagkakataon na baguhin po natin ating pananaw bilang mga anak. Yan. We must honor ito po, as a child, bilang mga anak, how can we demonstrate that we honor, respect our parents? So according po sa ating binasa po kanina, letter A, by following and obeying their orders and commands. Ano po yan? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Utos po ng Diyos yan. Ngayon, kapag inyo sinusunod, ang inuutos sa ito, pinag-utos sa inyo ng inyong mga magulang, ibig sabihin, hindi rin po tayo sumusunod sa Panginoon. Lagi tatandaan, mga anak, kung ano ay ginawa mo sa iyong kapwa, siya rin ginagawa mo sa Panginoon. Kaya kung ngayon pa nandito pa sa lupa, di tayo marunong magrespeto sa ating mga magulang. Di mo nirespeto ang Diyos na ating sinasamba. So hindi ito sa mga anak na bata, kundi maging sa mga young adult. So kasama po tayo lahat dito. Sa mga medyo may asawa na kasama ng mga magulang, respeto po natin sila. Yan po, isa po yan.
yung pagsunod po natin. Pag inutusan ka, huwag na magdadabog, gawin kagad. Walang wait po. Pag matambak ng trabaho, doon ka magtatampo. Gagawin ka, sinasimangot. Tambak na eh, hanggang sa makalimutan mo na. Sasama na ang loob ng magulang sa'yo. Ngayon, pag umigi sa magulang mo, sabihin ko yung masagana, ay malabong mangyari, bigyan ka ng anak ng magulang mo. Bakit? Pinugutusan ka nga, di ka gumagawa ka agad eh. So paghintay ka rin. Bago lang yun, di ba? Pag hindi ka nang hugasin, mamaya na hugasin, mamaya na magsaing, mamaya na magwalis, sige, mamaya na rin ang bawal mo. Sige, mamaya yung hinihingi mo. Bakit? Yun yung ginawa mo sa akin eh. Balik lang yan, vice versa. Bawi-bawi. Bawal lang yan. Kaya yung mga anak, kapag hindi kayo pinagbigyan sa yung gusto o nais, huwag kayong magtanim ng samahan loob. Isipin nyo, ano bang ginawa ko? Ba't di ako pinagbigyan ng ating mga magulang? Yeah. Pangalawa, letter B. By appreciating them for what they have done in our lives. Actually, first sa 5:18 po yan. 5:17 na yung grammatical error po. Yung magpasalamat kayo lagi sa itong kalooban ng Panginoon sa lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, magpasalamat po sa lahat ng ating ginagawa po ng ating mga kapatid, ng ating mga magulang po. Kahit ng ating mga magulang po ay medyo madaldal, magpasalamat po kayo. Tanong, na-appreciate niyo po ba ang mga magulang niyo? Napasalamatan po ba natin sila? O puro tayo sakit o sama ng loob ang ibinibigay natin sa at sinusunod sa kanila? Halimbawa, sa mga bata, paano may na-appreciate ay mga magulang? Paggalang, una-una. Halimbawa, sa pag-aaral, para ma-appreciate bilang sulit natin sa ating mga magulang, dapat sa ating pag-aaral, bigyan mo ng mataas na grado ang iyong mga magulang. Amen po ba mga anak? Ay, kung anak natin, ang grado, blanco, bagsak. Ano ang pagkukulang magulang? Ako pang tatanong ako doon, Lord, anong pagkukulang ko sa aking mga anak? Diba? Lahat ginawa na eh. Pastor, kahit nga walang pastor, may baon eh. Diba? I-appreciate yung po ang mga magulang, mga anak. Dahil wala tayong kakain ng bilang mga bata pa, yun lang. Pag-inutusan, gawin ka agad. Sa pag-aaral, bigyan ng mataas na grado, ano talang mga magulang. Sa pamamagitan po, nasulit nyo na ang pagpapagal ng inyong mga magulang. Siyempre naman, kahit ako. Kapag ang anak ko, mataas ang grado sa hingi mo, kahit walang kakainan, pipilitin ko. Bakit? Mabait ang anak eh. Nagbibigay ka ng parangal sa iyong mga magulang. Yan parang nabibigay mo kung bagsak walang grado. Papatawag ka pa ng teacher. Kompleto, Ricardo. Anong appreciation ang nangyari dun? Wala. Sasama ng loob ng mga magulang nyo. Kung saan, bawi lang yan, pakitin ng panahon. Yung maging anak nyo rin, pagkagawin niyo sa inyo. Eh mga anak ha, hey. O halimbawa naman, sa mga anak na mayroong trabaho, paano ina-appreciate na yung mga magulang? Siyempre kailangan, pag sahod mo, mama, baka pwede o pan-Jollibee, kahit pagkano. O pampariban mama, pag dumating yung party ng bonus. Pambayad ng kuryente, bagong cellphone, iPhone, latest. Sino pang magulang hindi matutuwa nun? Kaya, kahit na hindi ka nagbabawa ng bago sa trabaho, pagluluto ka pa niya, bakit nagbibigay ka eh? Mahirap niya, nangihingi ka ng baon, nangihingi ka ng pambaon mo, wala kang binibigay. Tapos may trabaho pa, yan yung dahil dyan. Yun po, isa sa pamaraanan. Kapag nga tayo mayroong trabaho, kung appreciate sa ating mga magulang, bigay tayo kahit paano, kahit magkano po. Laging katuwaan ng po yun ng mga magulang. Okay? So, ano pa? At pasalamatan natin sila. Letter C. By loving them. So, sa po yan, sa pamaraanan na tayo mahal na ina-appreciate po natin mga magulang. Demonstrate our honor, respect. 1 John chapter 4, verse 20-21. Aning sabing inibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid na ko.
ay sinungaling. Kung ang kapatid sa kanya nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Yun pa gusto makita din dyan na, yung kung ang kapatid na kanya nakikita ay hindi magawang ibigin, paano niya may ibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang mga kapatid. So, ang gusto ko makita, bilang mga anak po, na kaya natin ipakita ang ating pag-respeto sa kanila ay sa pamagitan po ng pagmamahal natin sa kanila. Kasi parang masabing minamahal natin ang Diyos kung sa rin nating pamilya, sa ating mga magulang, ay di natin kaya mahalin. Sa halip, sa manloob ang ating ibinibigay. So, ibig sabihin, kung anong ginawa mo sa iyong kapatid ay siya rin ginagawa mo sa Diyos. Ano po? As a child, what will be the consequence if we don't obey, love, and appreciate our parents? So, meron pong consequence yan. Na, our life will be miserable and shortened. Yun po ang katotohanan. Ang buhay po ng isang anak na hindi nagbibigay ng respeto sa kanilang mga magulang, hindi nagpapahalaga, hindi nagmamahal sa kanilang mga magulang, ang buhay po nila ay magiging miserable. Bakit? Siyempre, matigas ang ulo mo, matigas ang puso mo. Walang guidance ng Panginoon, walang guidance ng mga magulang. So, sino magtutulog sa inyo? Mga anak. Siyempre, yun sa libutan. Ano ang itutulog ng sa libutan? Puro kasamaan, mga bisyo. Tingnan yung mundo po natin. Lately lang po, wala yung viral sa Facebook. Yung mga kabataan yun, sa Pasig pa, nananaksak po. Mga babae, nanununtok sa sabunutan. Pero isang bata po, yung bata po yan ha. Yung isang 3 years old, binubuli din po na mas maliit pa sa kanya. Like kakatuwaan po. I think parang initiation sa kanilang grupo. Yun po ang buhay po ng hindi kakilala sa Panginoon at hindi nagbibigay ng galang, hindi nagmamahal sa kanilang mga magulang. Siyempre, ang pinakamasakit, iiksi ang iyong buhay. Bakit? Wala kang guidance eh. Dahil sa rendition mong gagawin mo, paglabas mo sa kalsada, di ka nagpaalam sa mga magulang, paano kung nasaksak ka? Paano kapag pinagtiripan ka ng mga kabataan sa labas? Buti kung bugbog lang. Paano kung saksakin kang bigla? Eh di ka nagpaalam. Sino hahanapin yun? Eh mga anak, walang dalang ID. Siya hahanapin yun. Eh paano hanapin ng pamilya mo kung patay ka na? O pinahalo ko lang masyado yun. Kasi ganun po ang mundo po natin ngayon, mga kapatid. Pasama na po ng pasama. Ako nagulat ako nakita ko nag-viral sa Facebook. Estudyante, may dalang 20 na panaksak at sinaksak ang kapwa ni estudyante. Ganun po kalakas ang kanilang mga loob. At yun po ang magtuturo po sa kanila kung hindi natin tuturuan ng ating mga anak ayon sa salita ng Panginoon. Amen po ba mga magulang? Ba't na mga magulang? Kaya as long na sa ating pangatimana, tuturo po natin sa kanila dapat na nararapat. Husband, pangatlo na po ako. Ay, meron pa pala. As a child, what will happen if we obey, loving, and appreciate our parents? Our life is being blessed and we will have a happy, long life. Bakit? Siyempre, sumunod ka sa payo ng mga magulang mo. Nag-promise pa ng Panginoon yan. Kanina, di ba? Binasa natin. Pangako ng Diyos yan. From Old Testament to New Testament. So, ang Diyos po natin ay hindi sinungaling. Ano? Ang tao lang sinungaling dalang Panginoon po. Kapag siya pinangako, ito po ay gagawin talaga ng Panginoon. Siyempre, dahil tayo po ay sumusunod, ipamahal sa ating mga magulang with guidance of His Word, pagpapalaan ang ating buhay. At siyempre, makakantay ng mahabang buhay na masaya. Nakasama ang ating mahal na Panginoon. Pangatlo, ito po, husband. Husband, nasa mga husband dito? Husband, okay sa inyo na ito. Mga lalaki, husband, love your wife. So, mahalin po natin ang ating mga asawa. Kasi bakit po? Kahit nag-aano po kadaldal ang ating mga asawa, kahit kasi rin matanong, mapaghanap, o sakit yung mga selosa ng ating mga asawang babae, mahalin pa rin po natin sila. So bakit po? Sila po yung perfectong ibinigay sa atin. Kaya Joby, perfecto ka para sa akin, ibigay ng Panginoon.
katotohanan, di ba? Si Adam at Eva. Yan. At sa pa, ang tagumpay po na lalaki ay walang kasamang babae po. Kasi mahirap pong magtagumpay sa lalaki. Sige, nasa ng lahat, mayaman ka na lahat, wala kang pamilya. Wala kang asawa na pagdimutas ng trabaho, walang magpupusan ng likod. Walang magtitik na ng kape. Wala magtutulog. Kumain ka na ba, walang mamamasa sa'yo. Kumusta ang trabaho? Sana ganun mga babae, mga asawa. Yan. Mga lalaki, mahalin yung mga asawa na kaya pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Gusto mga natin, bilang isa po mga asawa na lalaki naman po, sa abot po natin makakaya bilang mga lalaki po, mahalin natin. So kumbaga si Jesus Christ, bilang pinaka-head of the church, tayo ng head of the family, sa ating mga asawa, maglaan po tayo ng oras para po sa ating mga asawang babae. Huwag puro trabaho, mga asawa. Amen. Wow. Relax ng amen ni Brother Mark. Ano po? Bakit? Siya ang binigay sa atin natin mga ganun. O kahit na gaano pa kakulit ang ating asawa, mapaghanap pa yan. Sabi lang may Pastor Diyos, sabi niya, mahalin mo yung asawa, mahalin mo yung kaaway, sinong kaaway mo, asawa mo. So, yung pong sabihin dito, yun po talaga yun eh. Hindi mo pwedeng suli sa magulang niya yan. Kasi bakit? Pinag-isa na kayo eh. Si Jubil, yung suli sa Cebu yan eh. Lalo ngayon, wala pag-uwi ko, wala umuwi sa Bicol eh. Sa Bicol, wala lang ibang mga magulang doon, wala mga kapatid. Kapatid pero kanya-kanyang bahay. So, sinuwi ako. Kaya kahit gaano kakulit si Jubil, magtsatsaga lang ako para sa kanya. Ganun po mga kapatid, kahit na gaano po kakulit ng ating mga asawang babae, kaingay, madaldal, mapaghanap, silosa, mahalin po rin po natin sila. Kasi sila po ang perpektong inilaan ng Panginoon para sa inyo. Oh, tama po yun. Wala na eh. Kaya may mga asawang babae, bigyan po ng helmet, baka maunting bigla, matawag ko sa talim, sino ka? So, joke lang po yun. So, as long po na kaya po natin, naibigay po as natin pa sa asawang babae, ibigay po natin. Okay po ba mga kapatid? Ano pa? How can we demonstrate that we love our wife or spouse? By loving them as we love ourselves. Kung paano natin minamahal ang ating mga sarili bilang mga asawang lalaki, so ganun din dapat ang ating pagmamahal sa ating mga asawa. Huwag natin pabayaan ang ating mga asawa po. Kung nakita mo ang asawa mo haggard na, so bigyan mo ng pampa-rebound. So medyo ba saan pa sa December pa mayroong rebound eh. Kasi ganun po mga kapatid eh. Hindi mo pwede na ang asawa mo, ba ikaw pogi ka bilang asawang lalaki, tapos asawang babae, haggard na haggard. Di ba? Ang sabihin sa'yo, di ba Cristiano, kung ba't yung galing brother, ang asawa mo, pinabaya mo nga sa kusina, parang hindi mo natin inalagaan mabuti. Di ba? Mahalin po natin mga asawa. Kung hindi pa natin inalagaan kung tayo po, nagpapapugi, kung ating mga pormahan ay desente pag araw ng linggo, so ba't din po ang ating mga asawa? Diba? Kumbaga, anong mga ibig sabihin ito? Kung anong meron ka, dapat si wife, meron din, hindi puro sa ating mga lalaki. Sa pagkapamahalan, para mapagkita po natin na talagang minamahal po natin ang ating mga asawa. Letter B. By caring them as we care for ourselves. So, alagaan din po natin ang ating mga asawa. Kapag kailangan ni Miss na ng hilot, haplas. Kating ko. Ganun po talaga eh. Siyempre, sino mag-hilot sa kanya? Kundi ito mismo asawa. Nanumpas, di ba? Yan po talagang pabangon ng mga medyo kakaedad na po sa ngayon. Kasi bakit? Kasi kung hindi po tayong mag-aalaga sa ating mga asawa, baka ibang mag-alaga dyan. Baka maghanap sa ibang bahay yan. Mas delikado po yun. So ngayon pa lang, magbigay ka na ng oras para alagaan natin mga asawa. O nagkape na tayo, kain tayo. Sabay tayo kumain, no? Kahit gutom na gutom, matiis mo sa gutom mo. Sabayin mo ang asawa mo. Kaya? Letter C. By spending more time with our wife. Mag-uwas pa ba tayo sa ating mga asawa? Pagdating ng pagkatas po ng trabaho?
Kumusta ba natin ang ating mga asawa? Kumusta ng araw mo? Pagod ka ba? Ay, kami dalawang jubi. Pagkasama sa trabaho nito eh. Pero sa akin po bilang mag-asawa po, nagkaroon po yun ng maraming oras po after po ng may mga gawain. Kasi magkasama po yung dalawa eh. So doon po yung nagkaroon ng banding sa isa't isa po. So nagkukentuhan kami, okay na ganyan, ganito. Yung po pinaka-spending time po namin ni Joby. Kasi pag sa trabaho, di na kayo mag-usap nito eh. Si busy ako. E paano yung mga asawang lalaki na hindi man busy? Busy yan lang. Nagbibigay po ba tayo ng oras sa ating mga asawa? Kapag oras pa ng gabi, magkatalikod pa ba tayo natutulog kung magkaharap na? O talikod na? O baliktaran? Yan. So pamagitan po, doon pa rin padama na minamal po ating mga asawa. Na maglayan po tayo ng maraming oras po sa kanila. Kasi ang masakapagod po ang asawang babae po. Kasi ang trabaho po nila ay hindi po nagtatapos. Si Joby ganun po yan. Pag istrabaho ka, magluluto pa yan eh. Pagkaiba pa. Alagaan mo mabuti yung mga asawa, mga kapatid. Kasi pag bigyan mo sa manalog yan, ako, hindi ka luto ng pambahan sa trabaho nyo. Walang allowance. Pangatlo, ano pa atrasan? Mga lalaki, mahalin yung asawa na gaya pagmamahal ni Cristo sa iglesia. Okay, ano yan? Pangapat. Yan. One, submit your husband wholeheartedly. Mga asawang babae, pasalo kayo sa sarili ng asawa tulad ng pagpasalo niyo sa Panginoon. Mga yan. Yan po. Mahalin po natin, walang kaibang kahati ang ating mga asawa. Pero siyempre, baka sabihin nyo wholeheartedly. Dapat Panginoon muna ang ating unang minahal. So pangalawa si asawa. So mahalin natin ang ating mga asawa, ang babae. Mga lalaki pala, rather, na ang buong puso. Kung paano yung papasakop sa Diyos na buhay na sinasamba. So ganun dapat. Kahit na ang ating mga asawa ay medyo magulit, medyo paligyaw ng kaunti. Hindi ha? So, mahalin po natin mga asawang lalaki po. So, kasi ano po eh, kumbaga submit one another sa pen, submit to one another. At the same time, balikan po ulit, vice versa lang yan. Ang lalaki din po ang ibigay sa inyo ninyong mga asawa. Bilang isang Christian, pwede po tayo kahit pag-iwalayin po ng batas ng tao. Hanggang kamatayan po sa atin. Biblical po yun, hanggang kamatayan. Kaya tell them to us part niyan. Ito lang po mga tag-iwalay sa atin. Kaya dapat bilang isang asawang babae, kung anong pagkukulang ninyong mga asawang lalaki po, huwag natin ipamukha yun sa kanila. Kulit tulungan natin sila, yung mga asawang lalaki natin, kung paano sila may provide ng Panginoon. Kung meron tayo nakita na pagkukulang ng ating mga asawang lalaki, dahil minamahal mo siya, tanggapin mo po siya ng buong puso. Kasi yung po talaga, katuwang po natin, katuwang po ang ating mga babae po. Kung baga, kung anong pagkukulang ng lalaki, babae ang siyang magkukulong nito. Huwag natin sumbatan ng ating mga asawang lalaki. Sabi kasi pag sumbatan na natin mga asawang lalaki silang pagkukulang, parang ginawa rin sa Panginoon. Baka naman, may pagkukulang din tayo sa ating mga asawang lalaki. Kumbaga, check our self. Huwag puro sumbat. Alamin po natin sa ating mga asawa, sa ating mga sarili. Ano ang pagkukulang ko sa aking asawa? Kasi tayo po makakalap niyan. Okay po, mga kapatid? Meron pa natin, sir? Yan, as a wife, how can we demonstrate that we submit to our husband? Submission. Treating him as a head of the family. Tama po yun. Siya po tayo pinaka-head. Kaya nga, from the creation pa lang eh. Unang nilikha, si Adan. Hindi nilikha ang babae kagad. Pangalawa, yan pa. Speak mo yung progress. Letter B, ang babae. By being a good example to our husband. Yan ba'y patungkulan po sa ang asawa yung hindi po mananampatan. Pero, bilang mga Kristiyanong nanay po, dapat tayo sabihin ilaw ng tahanan, di ba?
So, ibig sabihin po, tayo bilang ilaw ng tahanan, tayo po ay naging mabuting halimbawang nanay sa ating asawa, sa ating mga anak. Yun po ang katotohanan. Bilang, kung talagang minamahal natin ng buong puso, I think naman, wala namang mga babae dito na hindi na pinapakalagan ng mga mister. Halaga niyo po yung mga mister naman, kahit na mayroong pagkukulang. Kung mayroong pagkukulang si mister, so huwag mo nang sumbatan, tulungan mo na lang siya. Huwag mo na ikwento ang pagkukulang ng iba, pagkukulang ng asawa mo. Tulungan mo na siya kung paano siya makarecover doon. Kasi lang tandaan mga kapatid, ang kasiraan ng isa ay kasiraan din ng isa. So, ibig sabihin, kung mayroong pagkukulang ay si lalaki at ikwento mo sa iba, sino sira? Parehas po tayo. Dalawa pareho. Hindi tayo maging mabuting halimbawa dun po sa mga hindi Kristiyano. Lalo na kapag mga leader tayo ng church. Paano tayo magliliwanag bilang sa leader, bilang sa mga Kristiyano? At maging mabuting halimbawa po tayo. Especially sa paligid ng ating mga tahanan, sa ating katrabaho, sa ating schoolmate. Ano pa tayo, sir? Yan, wala pa ito. Okay na yan. Yan po, tapos na po ako. What is the biblical standard regarding family rules? That number 1 po, God commands us to be responsible for our children. We must honor, obey our parents. As husband, we must love our wife, spouse. Wife, we must submit to your husband wholehearted. Buong pusong pagpapasako. Yung mga lalaki, ang asawa po natin, hindi po natin katulong. Mamaya ginagawa natin alipin ng ating mga asawa. Katuwang po natin sila sa ating buhay, pamilya. Para magkaroon po tayo ng mga ayos na pamilya. And, so tayo po tayo lahat at tayo po manalangin. Hallelujah. Let's go once again. Amang banal at dakilang mga sa lahat sa mga itong Diyos. Kami po ay nagpupuri po, pasalamat po muli sa isang pagkakataon. Paalala mo, God, na ano bang pamantayan mo bilang isang Kristiyano iglesia, Kristiyano pamilya, sa ng divine, especially sa divine family of God, hallelujah, na bilang isang pamilya, dapat po ay gampanan po namin yung ating mga responsibilidad sa ating mga anak, sa aming mga asawa. Sabi nga po sa ating napag-aralan kanina, na dapat po bilang mga magulang ay responsable po ang aming mga anak na despite na sila po ay mayroong mga pagkukulang, despite na sila po ay mayroong mga maling nagagawa po sa kanilang mga buhay, at minsan mayroong po mga pagkakataon na hindi po sumusunod sa ipinag-utos ng kanilang mga magulang. Pero bilang mga magulang, hanggat sila po ay nasa poder po namin sila, ay sila po ay under pa rin sa amin ng Diyos. Sila po ay responsibilidad po namin upang sila palakihin, especially po palakihin sila ayon po sa iyong mga setup. At bilang mga anak din, God, hallelujah, na kailangan po rin bigyan po ng iba yung paggalang, iba yung pagrespeto ang aming mga magulang at bilang mga asawa. Mahalin po namin ang mga asawa bilang katuwang po namin. At sila po ang ibigay ng perfecto na bilang katuwang po namin sa pagkataguyod ng isang pamilya. At bilang isang babaeng asawa ng God, na kailangan po na nagpasakop ng buong puso sa anong kanya-kanyang asawa. Upang sa ngayon, hallelujah, ay pati pong maranasan ang pagpapala po ng bawat isa na kapag ang isang buong pamilya o God, ay kayo po ang pinakasentro sa lahat ng decision making na gagawin po ng bawat pamilya, especially po sa buhay po ng mag-asawa, ay nandun po ang kapayapaan, nandun po ang pagkakaisa, nandun po pagtutulong at tiyak na ito po ay magtagumpay dahil kasama ka po nila sa kanilang pamilya o Diyos. Kapay noon, maraming salamat o Diyos sa paalala mo, sa salita mo. Pagpalaan ito sa buhay po ng bawat isa, sa mga bata, sa mga magulang, sa may asawa. Hayaan mo Diyos ang salita mo, ang siya maging gabay po namin upang sa gayon kami po ay makapamuhay ng ayon po sa iyong kalooban. Kaya Diyos, sa umagang ito, marapat lang na ibalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat pagsambata sa Panginoon Jesus, na pagsabi na, Amen.